Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang kwento ni Jean. Sa nakaraang episode, ipinakita na nakamit ni Jean ang isang bagong enlightenment matapos niyang maunawaan ang konsepto ng Blade Resonance. Sa panahong iyon, si White Chimera ang nagbantay sa kanya habang siya ay nasa proseso ng breakthrough upang matiyak na walang sinumang makagagambala sa kanya. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsimula ring mabuo ang pagkakaibigan nilang dalawa. Ipinapakita nito na kahit magkaribal sila sa laban, marunong pa rin silang igalang ang kakayahan ng isa't isa. Pagkatapos nito, binati ni Jean si White Chimera at binati siya sa matagumpay nitong pagkapasa sa pagsusulit. Napangiti lamang si White Chimera bilang tugon. Maya-maya, dumating din si Chang at pabirong sinabi na tila hindi man lang siya napansin ni Jean kahit nakatayo lamang siya sa tabi nito. Napatingin si Jean kay Chang, bahagyang ngumiti, at binati rin siya sa pagkapasa sa pagsusulit. Pagkatapos nito, sinabi ni Chang na may isang balitang dapat malaman ni Jean. Ayon sa kanya, pinag-uusapan umano ng mga tao sa loob ang tungkol sa kanya at binigyan pa siya ng isang espesyal na titulo. Nagulat si Jean at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sa mundo ng mga martial artist, ang isang titulo ay hindi basta-bastang ibinibigay. Isa itong malaking karangalan na karaniwang iniuugnay lamang sa mga kilala at makapangyarihang martial masters. Kadalasan, mas nakikilala pa ang isang tao sa kanyang titulo kaysa sa tunay nitong pangalan. Naalala ni Jean ang ilang tanyag na titulo sa Merm, gaya ni na White Chimera, Cliff Blade, at White Hand. Dahil dito, lalo siyang nagtaka kung bakit siya ay binigyan din ng sariling titulo. Ipinaliwanag ni White Chimera na narinig din niya ang usap-usapan. Ayon sa kanya, napagdesisyonan ng mga tao na tawagin si Jean bilang Flashbound. Lalo pang nagulat si Jean sa narinig. Ipinaliwanag ni White Chimera na ang pangalang Flashbound ay tumutukoy sa napakabilis na estilo ng kanyang pag-atake, na tila kasing bilis ng isang kidlat o sinag ng liwanag. Dahil sa pambihirang bilis ng kanyang espada, iyon ang titulong ibinigay sa kanya. Dagdag pa niya, balang araw ay makikilala si Jean sa buong Merm sa pangalang iyon habang tinatapos niya ang iba't ibang misyon bilang isang martial artist. Hindi agad naniwala si Jean. Sa kanyang palagay, tila biro lamang iyon dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya ganoon kabilas upang mabigyan ng ganoong titulo. Ngunit mariing itinanggi iyon ni White Chimera. Ipinaalala niyang hindi siya basta-bastang sumuko sa kanilang laban. Ayon sa kanya, tunay na pambihira ang bilis ni Jean, at iyon mismo ang dahilan kung bakit kinilala siya ng mga tao. Tahimik na napaisip si Jean. Naisip niyang marahil ay wala pang sinuman sa buong Jong family ang nabigyan ng sariling titulo noon. Posible ring siya ang kauna-unahang tao sa buong Jinji County na nakatanggap ng ganoong karangalan. Para sa kanya, isa itong bagay na hindi niya kailanman inaasahan. Makalipas ang ilang sandali, tinipon ang lahat ng mga kandidatong matagumpay na nakapasa sa ikalawang pagsusulit. Ipinaalam sa kanila na bago sila tuluyang tanggapin bilang mga disipulo ng Ruin Fortress Sect, kailangan pa nilang lampasan ang huling pagsusulit. Halos lahat ay hindi maitago ang kanilang pananabik. Sa harapan nila ay nakatayo ang isang napakataas at napakalaking gusali. Sa pinakatuktok nito ay naghihintay ang pinuno ng Ruin Fortress Sect. Ipinaliwanag ng mga elder na ang kanilang huling pagsusulit ay isang personal na pakikipagpulong sa Fortress Lord. Sinabihan ng lahat na isa-isa silang aakyat sa pinakatuktok ng napakataas na gusali upang makaharap ang pinuno ng Ruin Fortress Sect. Nilinaw rin nila na ang sinumang mabaigo sa panayam ay hindi matatanggap bilang disipulo at kakailanganing subukang muli sa susunod na pagkakataon. Isa-isang tinawag ang mga kandidato. Ang unang kalahok ay umakyat sa itaas, ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumaba itong nakayuko at halatang nalulungkot. Sinubukan siyang kausapin ng ibang mga kandidato, ngunit hindi siya sumagot at tahimik na umalis. Sumunod ang ikalawa, ikatlo, at ang iba pang naunang pumasok bago si Jean. Halos pare-pareho ang kanilang naging reaksyon, lahat sila ay lumabas na tila bigo at dismayado. Dahil dito, malinaw na ipinahiwatig na hindi nila naipasa ang huling pagsusulit. Lalong naging mabigat ang atmosfera habang papalapit ang pagkakataon ni Jean. Hindi nagtagal, dumating na rin ang kanyang turno. Sa isip ni Jean, hindi niya inaakalang magiging ganoon kahirap ang huling pagsusulit.
Gayunpaman, nagpasya siyang manatiling kalmado habang dahan-dahan siyang umaakyat sa mahabang hagdan patungo sa pinakatuktok ng gusali. Pagdating niya sa tuktok, bumukas ang malaking pinto at tahimik siyang pumasok sa loob. Agad niyang napansin ang kakaibang kapaligiran. Napapalibutan ng silid ng iba't ibang halamang gamot at mga kakaibang kagamitan, habang isang napakalakas ngunit kontroladong aura ang bumabalot sa buong lugar. Ipinapakita ng eksenang iyon na ang taong naghihintay sa loob ay hindi isang ordinaryong martial master. Sa pinakadulong bahagi ng silid ay nakaupo ang Fortress Lord, ang pinuno ng Ruin Fortress Sect at isa ring makapangyarihang Radiant. Nang makita siya ni Jean, agad niyang napagtanto na marahil ay nakaharap niya ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa buong Murm sa panahong iyon. Dahil dito, lalo niyang pinag-ingatan ang bawat kilos at salita. Magalang na ipinakilala ni Jean ang kanyang sarili. Matapos marinig ang kanyang pangalan, matamang pinagmasdan siya ng Fortress Lord. Samantala, hindi rin naiwasang mapansin ni Jean ang pambihirang kagandahan at presensya ng pinuno, na lalo pang nagpatingkad sa kanyang awtoridad. Makalipas ang ilang sandali, sinabi ng Fortress Lord na dumadaloy sa katawan ni Jean ang dugo ng batang babaeng iyon. Nagulat si Jean sa sinabi nito at agad na napaisip kung posible bang alam ng Fortress Lord ang tungkol sa kanyang ina. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado at hindi agad nagpahayag ng anumang reaksyon. Tinitigan siya ng Fortress Lord at sinabing batid niyang nauunawaan ni Jean ang kanyang tinutukoy, ngunit pinipili lamang nitong huwag aminin iyon. Matapos marinig ang mga salitang iyon, inamin ni Jean ang katotohanan. Ipinaliwanag niyang siya ang apo ng dating pinuno ng Divine Blade Order. Tumango ang Fortress Lord at sinabi niyang kilalang-kilala niya ang lolo ni Jean. Ayon sa kanya, para lamang itong isang bata sa kanyang paningin, bagamat napakatigas ng ulo nito. Idinagdag pa niyang naniniwala siyang hindi magtatagal ay magiging bahagi na ito ng Elders Council. Pagkatapos nito ay binanggit ng Fortress Lord na alam niyang malaki ang pinsalang dinanas ni Jean at ng kanyang pamilya. Tahimik na kinumpirma ni Jean na totoo iyon. Inilahad niyang halos tuluyang nawasak ang kanilang angkan dahil sa sinapit nilang trahedya. Gayunpaman, magalang niyang sinabi na para sa isang taong tulad ng Fortress Lord, isa lamang iyong simpleng usapin ng kanilang pamilya. Idinagdag niyang hindi siya pumunta roon upang humingi ng tulong, dahil naniniwala siyang ang mga suliranin ng kanilang angkan ay sila mismo ang dapat humarap at lutasin. Ipinapakita ng kanyang sagot ang kanyang dignidad at matatag na paninindigan sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Tahimik siyang pinagmasdan ng Fortress Lord bago sinabing nakikita niya ang sakit na matagal nang ikinukubli ni Jean. Ayon sa kanya, kahit halos 15 taong gulang pa lamang ito, malinaw na mababakas sa kanyang mukha at damdamin ang bigat ng mga naranasan niya. Gayunpaman, inamin din niyang tama ang sinabi ni Jean. Bilang isang outsider, wala siyang karapatang makialam sa usapin ng pamilya nito. Kung nais ni Jean na siya mismo ang humarap at maghayganti sa taong pumatay sa kanyang mga magulang, igagalang niya ang pasyang iyon at hindi siya makikialam. Ipinakita nito na ang Fortress Lord ay hindi lamang makapangyarihan, kundi marunong ding gumalang sa paninindigan ng iba. Nagpasalamat si Jean sa Fortress Lord dahil naunawaan nito ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos nito, tumayo ang Fortress Lord at dahan-dahang lumapit sa kanya. Sinabi niyang nagustuhan niya ang ipinakitang pag-uugali ni Jean at naniniwala siyang, sa pagpasok nito sa Ruin Fortress, unti-unti nitong mahahanap ang mga sagot sa mga tanong na matagal na nitong hinahanap. Pagkarinig nito, napaisip si Jean. Naramdaman niyang napakatalino ng Fortress Lord, at pinaghinalaan niyang maaaring napansin na nito ang kondisyon ng kanyang Apex Meridian Point. Posible ring alam na nito na limitado na lamang ang natitirang oras ng kanyang buhay. Dahil dito, nagpasya siyang diretsahang itanong ang bagay na matagal nang bumabagabag sa kanyang isip. Magalang na tinanong ni Jean kung maaari ba niyang makuha at makain ang Fruit of Heavenly Tree, at kung totoo bang mapahahaba nito ang kanyang buhay. Ipinakita ng tanong na iyon kung gaano kalaki ang kanyang pagnanais na mabuhay, hindi lamang para sa sarili, kundi upang matupad din ang kanyang mga layunin. Ipinaliwanag ng Fortress Lord na magkakaiba ang epekto ng prutas na iyon sa bawat tao. Nang marinig iyon, agad na nagtanong muli si Jean kung sakaling makuha niya ang prutas, hahaba nga ba ang kanyang buhay?
Kinumpirma ng Fortress Lord na oo, posibleng nang madagdagan ang kanyang habang buhay kung makukuha at makakain niya ang Fruit of Heavenly Tree. Hindi na nagpaligoy-ligoy si Jean at diretsahan niyang tinanong kung may kakayahan ba siyang makuha ang naturang prutas. Sumagot ang Fortress Lord na nakadepende iyon sa kung mapatutunayan niyang karapat-dapat siya rito. Ipinahiwatig nito na ang gantimpalang iyon ay hindi basta-basta ibinibigay, kundi kailangang paghirapan at patunayan ang sariling kakayahan. Matapos marinig ang sagot, sinabi ni Jean na sapat na iyon para sa kanya. Nagpasalamat siya ng taos-puso at saka magalang na yumuko. Pagkatapos ay tinanong niya kung opisyal na ba siyang natanggap bilang disciple ng Ruin Fortress Sect. Napangiti ang Fortress Lord at sinabing tanggap na siya. Pinayagan na rin siyang umalis. Bago siya tuluyang lumabas, sinabi pa ng Fortress Lord na naniniwala siyang balang araw ay magiging susunod na pinuno ng Divine Blade Order si Jean. Nagulat si Jean sa sinabi nito. Habang papalabas siya ng silid, hindi niya maiwasang pag-isipan ang tunay na kahulugan ng mga salitang iyon. Naisip niyang maaaring binabanggit lamang ng Fortress Lord ang kanyang lolo, na dati ring naging pinuno ng Divine Blade Order. Ngunit sumagi rin sa isip niya na baka isa iyong pahiwatig o kondisyon, na kung nais niyang makuha ang Fruit of Heavenly Tree, kailangan muna niyang maging susunod na leader ng Divine Blade Order. Dahil dito, nagkaroon si Jean ng panibagong layunin. Napagtanto niyang kailangan niyang maging pinuno ng organisasyon kung nais niyang makuha ang Fruit of Heavenly Tree at mapahaba ang kanyang buhay. Mula sa simpleng pagnanais na mabuhay, naging mas malinaw ang direksyon ng kanyang paglalakbay at ang layuning kailangan niyang maabot. Paglabas ni Jean, opisyal niyang nalampasan ang ikatlo at huling pagsusulit. Sa kabuuan, 4 lamang na kandidato ang matagumpay na nakapasa. Isang elder ang nanguna sa kanilang pagpunta sa pangunahing kuta ng Ruin Fortress, kung saan matatagpuan ang kanilang magiging tirahan at mga quarters bilang mga bagong disciple. Habang naglalakad, napaisip ang elder na bagamat 4 lamang ang nakapasa sa pagkakataong yun, pakiramdam niya ay may ilan sa kanila na nagtataglay ng pambihirang talento. Ang obserbasyong yun ay tila nagpapahiwatig na ang bagong henerasyong ito ay maaaring maging susi sa kinabukasan ng Ruin Fortress. Habang naglalakad, nagtanong ang elder kung alam ba nila ang tunay na pangunahing tungkulin ng Ruin Fortress Sect. Sumagot si Chang na batid niya ang kanilang misyon. Ipinaliwanag niyang ang trabaho nila ay bantayan ang mga martial master upang matiyak na hindi ginagamit ng mga ito ang kanilang kapangyarihan sa masasamang gawain. Ngunit nilinaw ng elder na bahagyang tama lamang ang kanyang sagot. Ipinaliwanag niyang ang responsibilidad na iyon ay para sa mga opisyal ng Ruin Fortress, samantalang sina Jean at ang iba pang bagong dating ay mga disciple pa lamang at nagsisilbing mga baguhang mandirigma. Ibig sabihin, marami pa silang kailangang matutunan at mas mabibigat na tungkulin ang naghihintay sa kanila sa hinaharap. Ipinapakita nito na ang pagiging disciple ay simula pa lamang ng isang mahaba at mapanganib na paglalakbay. Nagpatuloy ang elder sa pagpapaliwanag na ang pangunahing misyon ng Ruin Fortress ay pigilan ang malalaking labanan sa pagitan ng mga martial artist, lalo na ang mga digmaang naglalagay sa buhay ng mga inosenteng tao sa panganib. Ayon sa kanya, may mga martial master na nawawalan ng kontrol at basta na lamang nakikipaglaban, na nagiging dahilan upang maraming ordinaryong mamamayan ang madamay at mawalan ng buhay. Kasunod nito, ipinaalala ng elder ang isang trahedyang naganap 17 taon na ang nakalipas. Ikinwento niyang nang mabuksan ang Heavenly Demon Tomb, nagdulot ito ng napakalaking kaguluhan sa buong Central Plains. Nagkalat ang mga bangkay sa iba't ibang lugar, at tila naging ilog ng dugo ang buong rehiyon dahil sa matinding labanan. Ang pangyayaring iyon ay nagsilbing paalala kung gaano kalaki ang kapahamakang maaaring idulot ng mga makapangyarihang martial artist kapag nawalan sila ng pagpipigil. Ipinaliwanag pa niya na maraming martial master ang nagtungo sa Heavenly Demon Tomb, kabilang ang mga miyembro ng Demonic Sect, Unorthodox Sect, at maging ng ilang Righteous Sect. Sa gitna ng kaguluhan, marami sa kanila ang walang habas na pumatay kahit ng mga inosenteng mamamayan. Dahil sa trahedyang iyon, nagpasya ang imperyo na itatag ang Ruin Fortress upang pangalagaan ang kaligtasan ng mga ordinaryong mamamayan. Buong suporta itong itinayo ng imperyo dahil alam nilang hindi kayang pigilan ng Royal Army ang mga makapangyarihang martial artist. Tanging kapwa martial master lamang ang may sapat na lakas upang harapin ang mga taong gumagamit ng kanilang kapangyarihan sa maling paraan.
Ipinaliwanag din ng Elder na tungkulin ng Ruined Fortress na hulihin, parusahan, o kung kinakailangan ay lipulin ang sinumang martial artist na nagiging banta sa buhay ng mga inosente. Hindi lamang ito ipinatutupad laban sa mga demonic o unorthodox sect, kundi maging sa mga righteous sect. Ayon sa kanya, kahit ang isang kinikilalang righteous martial master ay maaari ring maligaw ng landas at magdulot ng malawakang pagdanak ng dugo. Ipinahihiwatig nito na sa Ruined Fortress, ang tunay na hustisya ay nakabatay sa mga kilos ng isang tao, hindi sa reputasyon o pangalan ng kanyang sect. Pagdating nila sa kanilang mga quarters, sinabi ng Elder na kapag naging ganap na silang mga mandirigma ng Ruined Fortress, iisa lamang ang kanilang pangunahing misyon, ang hanapin, pigilan, at kung kinakailangan ay lipulin ang sinumang martial artist na nagiging banta sa kaligtasan ng mga inosenteng tao. Anuman ang pinagmula ng isang tao, maging isa man siyang martial master, demonic cultivator, o miyembro ng alinmang sect, kailangan siyang panagutin kung ginagamit niya ang kanyang lakas upang manakit ng mga walang kalaban-laban. Napansin ng Elder na tila na bigla ang apat na bagong disciple sa bigat ng kanilang magiging responsibilidad. Dahil dito, bahagya siyang napangiti at sinabing mukhang natakot niya ang mga ito. Pagkatapos ay ipinakita niya ang kanilang magiging tirahan at ipinaliwanag na pansamantala silang mananatili roon hanggang sa may isang commanding team na tumanggap sa kanila. Kapag napili na sila, lilipat sila sa quarters o palasyo ng koponang kanilang sasalihan. Makalipas ang isang linggo, ipinakita si Jean na tahimik na nagko-cultivate sa loob ng kanyang silid. Habang nagsasanay, naisip niyang isang linggo na ang lumipas ngunit wala pa ring commanding team na kumukuha sa kanila, at wala rin silang natatanggap na kahit isang misyon. Naisip niya na kung magpapatuloy ang ganoong sitwasyon, mahihirapan siyang makilala sa Miriam at lalo pang maaantala ang kanyang paglakas. Higit sa lahat, lalo ring lalayo ang pagkakataon niyang makuha ang Fruit of Heavenly Tree, na siyang susi upang mapahaba ang kanyang buhay. Ipinakikita ng kanyang pag-iisip na malinaw ang kanyang layunin at hindi siya handang magsayang ng kahit kaunting oras. Hindi nagtagal, dumating si Chang at magalang na nagpaalam kung maaari ba siyang pumasok. Pinayagan siya ni Jean, kaya agad itong pumasok sa silid. Masayang ibinalita ni Chang na sa wakas ay mayroon na silang affiliation. Ipinaliwanag niyang may isang commanding team nang tumanggap sa kanilang dalawa, at pareho silang napabilang sa Demon Bane Wing. Nagulat si Jean nang marinig ang pangalan ng unit. Ipinaliwanag ni Chang na ayon sa mga narinig niya, personal na ipinaglaban ng kapitan ng Demon Bane Wing ang pagkakataong makuha si Jean bilang miyembro ng kanilang koponan. Sa loob ng Divine Blade Order ay may 17 commanding units, at bawat isa ay pinamumunuan ng sariling commander. Nagkaroon umano ng matinding kompetisyon sa pagitan ng mga commander upang may recruit ang 4 na bagong disciple na nakapasa sa pagsusulit. Ang detalyeng ito ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang mga bagong talento sa loob ng organisasyon. Ikinwento pa ni Chang na nagtagumpay ang kapitan ng Demon Bane Wing sa naturang kompetisyon, kaya nakuha nila sina Jean at siya bilang mga bagong miyembro ng kanilang unit. Idinagdag pa niyang ang orihinal na plano ng kapitan ay kunin sina Jean at White Chimera, ngunit natalo ito ng commander ng ibang unit, kaya napunta si White Chimera sa ibang koponan. Nagtaka si Jean at tinanong kung totoo bang nagkaroon ng kompetisyon ang mga commander para lamang sa kanila. Kinumpirma iyon ni Chang at sinabing ang naging pangunahing pinag-aagawan ng mga commander ay sina White Chimera at Flashbound. Dahil dito, lalo niyang pinaniwala si Jean na pareho silang itinuturing na mga pambihirang talento sa loob ng Ruined Fortress. Kinabukasan, nagtungo sina Jean at Chang sa duel arena ng Demon Bane Wing. Suot na nila ang kanilang bagong uniforme bilang mga disciple at humarap sila sa kanilang commander. Marami ring iba pang mandirigma ang naroon. Ang ilan ay veteranong warriors na nakasuot ng asul na uniforme, habang ang iba naman ay mga bagong recruit na tulad nila. Ipinakilala ang commander ng Demon Bane Wing na si Master Jinma. Habang nakatayo ito sa kanilang harapan, naisip ng ilan na kabilang ang Demon Bane Wing sa pinakamalalakas na commanding units ng Divine Blade Order. Marahil yun din ang dahilan kung bakit nagawa nitong maneg sa kompetisyon ng mga commander at makuha ang ilan sa pinakamahuhusay na bagong disciple. Matamang pinagmasdan ni Master Jinma si Jean, lalo na nang marinig niyang ito ang may titulong Flashbound. Tinanong niya kung siya nga ba ang may-ari ng naturang titulo. Magalang namang kinumpirma ni Jean na siya nga iyon.
Matagal siyang tinitigan ni Master Jinma, ngunit nanatiling kalmado si Jin at hindi man lamang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang makita iyon ng commander, bahagya siyang napangiti at sinabing napakatatag ng espiritu ni Jin. Idinagdag pa niyang nagustuhan niya ang ganoong uri ng tao, dahil ang mga mandirigmang may matibay na kalooban ang pinakamahirap pabagsakin. Ipinahihiwatig nito na hindi lamang lakas ang pinahahalagahan ni Master Jinma, kundi pati ang tibay ng isip at determinasyon ng isang mandirigma. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Master Jinma na ang Demon Bane Wing ay isa sa 17 commanding units na nasa ilalim ng Divine Blade Order. Mula sa araw na iyon, opisyal ng bahagi sina Jin at Chang ng kanyang unit. Sinabi rin niyang magtatrabaho sila sa ilalim ng kanyang pamumuno, tatanggap ng iba't ibang misyon, at makakasama ang iba pang mga mandirigma na dapat nilang ituring na parang sarili nilang pamilya. Maya-maya, magalang na nagtaas ng kamay si Chang at humingi ng pahintulot na magtanong. Nang payagan siya ni Master Jinma, itinanong niya kung maaari pa rin ba nilang ipagpatuloy ang pagsasanay sa martial arts ng kani-kanilang pamilya, o kung kinakailangan na nilang talikuran ang mga ito at magsimula ng panibagong estilo sa loob ng Demon Bane Wing. Ipinaliwanag ni Elder Jinma na ang personal na martial arts ng bawat isa ay mananatiling sarili nilang kakayahan at malaya silang ipagpatuloy ang pagpapalakas nito. Gayunpaman, sinabi niyang obligadong pag-aralan ng lahat ang Demon Bane Formation at ang mga natatanging martial arts ng Demon Bane Wing, dahil bahagi iyon ng pangunahing pagsasanay ng kanilang unit. Ipinakita nito na bagamat pinahahalagahan ang sariling estilo ng bawat mandirigma, mahalaga ring matutuhan ang mga teknik na magpapalakas sa buong koponan. Natuwa si Chang nang marinig yun at sinabi niyang matagal na niyang nais matutuhan ang Demon Bane Formation dahil kilala ito bilang isang napakalakas na formation technique. Ngumiti si Elder Jinma at tiniyak sa kanya na magkakaroon siya ng pagkakataong pag-aralan ito sa tamang panahon. Naalala naman ni Jin ang mga kwentong narinig niya tungkol sa Demon Bane Wing. Ayon sa mga balita, minsan na raw nakipaglaban ang unit na ito laban sa makapangyarihang Mount Hua sect, isa sa mga kinikilalang pinakamalalakas na sect noong panahong iyon. Sa kabila ng matinding labanan, wala ni isa sa kanilang mga disipulo ang malubhang nasugatan, at ligtas na nakabalik ang lahat ng commanding officers. Dahil dito, lalo pang sumikat ang Demon Bane Wing, sapagkat napatunayan umano nila ang pambihirang lakas ng Demon Bane Formation. Mula pa lamang sa mga kwentong iyon, malinaw ng mataas ang reputasyon ng teknik na kanilang pag-aaralan. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Elder Jinma na napakahalagang matutuhan nila ang Demon Bane Formation at ang martial arts ng kanilang unit, hindi lamang upang lumakas, kundi higit sa lahat ay para sa kanilang sariling kaligtasan sa mga darating na misyon. Idinagdag pa niya na bagamat suportado ng Imperial Family ang Ruin Fortress, hindi nangangahulugang ligtas na sila sa lahat ng pagkakataon. Kapag sinalakay ang kanilang unit o ang kanilang mga sundalo, hindi yun automatikong ituturing na pagtataksil sa imperyo. Ipinapakita nito na iba ang umiiral na batas sa mundo ng mga martial artist kumpara sa karaniwang hukbo ng imperyo. Nagtaka si Jin at magalang na nagtanong kung bakit hindi ito maituturing na pagtataksil, gayong nagsisilbi rin naman sila sa ilalim ng imperyo. Ipinaliwanag ni Elder Jinma na sa mundo ng martial arts, napakahalaga ng pagiging patas. Ayon sa kanya, walang malaking pagkakaiba ang isang demonic master at isang righteous master, sapagkat pareho silang maaaring mawalan ng kontrol sa kanilang kapangyarihan anumang oras. Kapag nangyari iyon, maaari silang maging banta maging sa mga inosenteng tao. Dahil dito, ang parehong pamantayan ay ipinapatupad maging sa mga miyembro ng Ruin Fortress, sapagkat sila rin ay mga martial artist na maaaring magkamali kung mawawala sa tamang landas. Dagdag pa niya, kung bibigyan ng espesyal na proteksyon ng Imperial Family ang Ruin Fortress at ituturing na pagtataksil ang bawat pag-atake laban sa kanila, magiging hindi patas yun sa buong martial world. Kaya naman, kahit maaari silang targetin ng ibang martial artist, hindi agad yun ituturing na krimen laban sa imperyo. Dahil dito, kailangan nilang umasa sa sarili nilang lakas at kakayahan upang mabuhay sa bawat laban. Ipinapakita rin ito na sa mundong kanilang ginagalawan, ang tunay na sandigan ng isang mandirigma ay ang sariling pagsasanay at disiplina. Sa huli, binigyang diin ni Elder Jinma na kailangan nilang magsanay ng buong sipag at palakasin ang kanilang sarili. Ang pinakamahalagang layunin sa bawat misyon ay hindi lamang ang magtagumpay, kundi ang makabalik ng buhay matapos harapin ang anumang panganib.
Sa pagtatapos ng episode, ipinahiwatig na sisimulan na ni Jin ang pag-aaral ng mga martial arts ng Demon Bane Wing, dahil sa pambihirang talento niyang ipinakita sa mga naunang pagsusulit, tila mabilis niyang mauunawaan ang mga bagong teknik. Gayunpaman, nananatiling malaking katanungan kung kailan siya bibigyan ng kanyang unang misyon at kung anong pagsubok ang naghihintay sa kanya sa susunod na kabanata.